Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-29 na kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Pagliligtas ni Flerida kay Laura, saknong 370 hanggang 372. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Pagliligtas ni Flerida kay Laura. Salita'y nahinto sa biglang pagdating ng Duke Florante at Prinsipe Aladin na pagkakilala sa boses ng giliw ang gawin ng puso'y di mapigil-pigil. Alingdila kaya ang makasasayod ng tuwang kinamtan ng magkasing irog? Sa hiya ng sakit sa lupa ay lumubog, dala ang kanyang napulpol na tunod. Saang kalangitan na paakyat kaya ang ating Florante sa tinamong tuwa, ngayong tumititig sa ligayang mukha ng kanyang Laurang ninanasa-nasa. Ano pa nga't yaong gubat na malungkot, sa apat ay naging paraiso'y lugod, makailang hintong kanilang malimot na may hininga pang sukat na malagot. Sigabo ng tuwa'y unang dumalang-dalang, dininig ng tatlo kay Laurang buhay. Nasapit sa reyno, mula nang pumanaw, ang sintang naggubat, ganito ang saysay, di lubhang nalaon noong pag-alis mo o sintang Florante sa Albanyang reyno, narinig sa bayay isang piping gulo na umalingaw-ngaw hanggang sa palasyo. Ngunit di mangyaring mawatasan-watasan ang bakit at hulo ng bulong-bulungan, parang isang sakit na di mahulaan ng medikong pantas ang dahil at saan. Di kaginsa-ginsa, palasyo'y nakubkob ng magulong bayat baluting soldados o araw na lubhang kakilakilabot, araw na isinumpa ng galit ng Diyos, sigawang malakas niyong bayang gulo. Mamatay, mamatay ang Haring Linceo na nagmunakalang gutumin ang reynot, lagyan ng estangke ang kakanit trigo. Ito'y kay Adolfong kagagawang lahat, at nang magkagulo yaong bayang bulag, sa ngalan ng hari ay isinambulat, gayong ordeng mula sa dibdib ng sukab. Noon di hinugot sa tronong luklukan, ang ama kong hari at pinapugutan. May matuwid bagang makapanlumay, sa sukab na puso't nagugulong bayan? Sa araw ring yaoy maputlan ng ulo, ang tapat na loob ng mga konseho. At hindi pumurol ang tabak ng lilo, hanggang may mabait na mahal sa reyno. Umakyat sa trono ang kondeng malupit, at pinagbalaan ako ng mahigpit, na kung di tumanggap sa haying pag-ibig, dustang kamatayay aking masasapit. Sa pagnanasa kong siya'y magantihan, at sulatan kita sa etolyang bayan, pinilit ang pusong huwag ipamalay, sa lilo ang aking kaayaw at suklam. 5 buwang singkad ang hininging taning, ang kaniyang sintat bago ko tanggapin. Ngunit ipinasyang tunay sa panimdim, ang pagpatiwakal kundi ka rumating. Niyari ang sulat at ibinigay ko sa tapat na lingkod nang dalhin sa iyo. Di nag-isang buhay siyang pagdating mo't nahulog sa kamay ni Adolfong Lilo. Sa takot sa iyo niyong palamara, kung ika'y magbalik na may hukbong dala. Nang mag-isang muwi ay pinadalhan ka, nang may selyong sulat at sa haring pirma. Matanto ko ito'y sa malaking lumbay, gayak na ang puso na magpatiwakal ay siyang pagdating ni Menandro naman, kinubkob ng hukbo ang Albanyang bayan. Sa banta ko'y siyang tantong nakatanggap, nang sayo'y aking padalang kalatas, kaya't nang dumating sa Albanyang sayudad, lobong nagugutom ang kahalintulad. Nang walang magawa ang Conde Adolfo, ay kusang tumawag ng Kapwa Lilo. Dumating ang gabi, umalis sa reyno, at ako'y dinalang gapos sa kabayo.
Kapag dating dito ako'y dinarahas at ibig ilugso ang puri kong ingat. Panay isang tunod na kung saan buhat, pumako sa dibdib ni Adolfong Sukab. Sagot ni Flerida, nang dito'y sumapit, ay may napakinggang binibining boses. Napakiramdam ko'y binibigyang sakit. Nahambal ang aking mahabaging dibdib. Nang paghahanapin ko'y ikaw ang natalos, pinipilit niyong taong balakyot. Hindi ko nabata't bininit sa busog, ang isang palasong saliloy tumapos. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Florante at Aladin na naging sanhi ng pagputol ng pag-uusap nina Laura at Flerida. Nagkita-kitang muli ang magkasintahang Florante at Laura at dahil dito, napawi ang lungkot ng gubat na tila naging paraiso sa kanilang tuwa. Habang nagkukwentuhan, isinalaysay ni Laura ang nangyari sa kaharian ng Albania matapos umalis si Florante. Si Adolfo ang nagpasimula ng kaguluhan at pinapatay si Haring Linceo at ang kanyang konseho. Nang sakupin ni Adolfo ang kaharian, pilit niyang pinaibig si Laura ngunit tumanggi ito. Sa pagnanais na magbalik si Florante, sinubukan ni Laura na sumulat sa kanya, subalit nahulog ito sa kamay ni Adolfo. Nang tangkaing pagsamantalahan ni Adolfo si Laura sa gubat, isang palaso mula sa pana ni Flerida ang tumapos sa buhay ni Adolfo na siyang nagligtas kay Laura. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Dumating sina Florante at Aladin sa gitna ng pag-uusap nina Laura at Flerida. Isinalaysay ni Laura ang naganap sa Albania at ang pagsakop ni Adolfo sa kaharian. Tinangka ni Adolfo na pagsamantalahan si Laura. Niligtas ni Flerida si Laura sa pamamagitan ng pagpana kay Adolfo. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang pangunahing bayani na nagbabalik sa Albania at nakatagpo muli sa kanyang kasintahang si Laura. Laura, ang kasintahan ni Florante na pinagtangkaan ni Adolfo ngunit nailigtas ni Flerida. Flerida, ang babaeng nagligtas kay Laura sa pamamagitan ng pagpatay kay Adolfo gamit ang pana. Adolfo, ang masamang kondeng sumakop sa Albania, pumatay kay Haring Linceo at sa kanyang konseho at nagtangkang pagsamantalahan si Laura. Aladin, kasama ni Florante sa pagdating sa gubat at siyang nagligtas kay Florante sa mas naunang bahagi ng akda. Haring Linceo, ang ama ni Laura na pinapatay ni Adolfo upang agawin ang trono ng Albania. Menandro, ang kaibigan ni Florante na tumulong upang muling makuha ang Albania mula kay Adolfo. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan sa kabanatang ito ay sa gitna ng gubat malapit sa Albania kung saan naganap ang pagliligtas ni Flerida kay Laura. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Giliw, mahal o iniibig. Tunod, palaso o pana. Palamara, taksil o traidor. Niyari, ginawa o inihanda. Lilo, masama o mapanlinlang. Pana, sandata na may palaso. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo para sa minamahal, tulad ng ginawa ni Flerida para kay Laura. Ang kabutihan at katapangan ay laging nagtatagumpay laban sa kasamaan, tulad ng pagkamatay ni Adolfo sa kamay ni Flerida. Ang pag-asa at katapatan sa kabila ng pagsubok ay nagbibigay daan sa pagkamit ng kaligayahan, gaya ng muling pagkikita ni Florante at Laura sa kabila ng maraming trahedya. At diyan, nagtatapos ang ika-29 na kabanata ng Florante at Laura, pagliligtas ni Flerida kay Laura. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.